Good morning, Ma'am Lynette. Ma'am, okay na Ay, po kayo? huwag ka lalapit. Huwag ka lalapit sa akin. Diyan ka lang, huwag ka lalapit. Sinabi na huwag ka lumapit eh. Huwag ka lumapit sa akin. Huwag ka sabing lumapit ka. Ah! Ano yun? Ma'am, wala po yun. Huwag ka lumapit sa akin. Ano yung ingay na yun? Lynette, Carlos to. Pero matakot. Dito na ako. Dito na ako. Bakit kilala niyo po ako at saka ano pong kailangan niyo? I'm sorry, nagulat ata kita. I've seen you so many times on social media. I'm sorry kung yun agad yung alam ko tungkol sa'yo, ha? But don't get me wrong. I know a lot of nicer things about you. Like, you're the child wonder, the young genius, at ang pinakabatang doktor dito sa Pilipinas. And you are the better Tanyag. Diba? Ako, huwag niyo ko sabihin yan. Baka mamaya marinig kayo ni Zoe. Saka nakakahiya naman. At paano niyo naman po nalaman yung mga yan? Sa lolo mo. Kay Lolo? Magkakilala kayo ni Lolo? Yes, magkakilala kami, pero we're not that close. We had a brief encounter in the US, tapos yun na yun. So, ano? Anak ka ng kaibigan ni Lolo? Ganon? Kasi parang bata mo na, parang maging business partner niya eh. Eh, si Tita Giselle, nakilala mo na ba siya? Ang dami mong tanong, no? Sige, ako naman magtatanong sa'yo. Bakit ikaw lang yun nandito? Nasaan yung kapatid mo? The not-so-good na Tanya. Hindi ko alam kung nasan si Zoe eh. Pero, gusto mo umupo ka muna. Pagkwentuhan natin si Lolo. Sorry, I can't. May pupuntahan pa kasi ako. Okay. At ano nga palang pangalan mo? Tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat... Apo! La! Hi, Doc! Hello. Mano po? Pumuna po kayo. Sino yung kausap mo kanina? Oo nga. Mukhang alta, masala. Maganda. Pang-beauty queen ng peg. At may height. Matangkad sa'yo ng konti, Apo. Ha? Konti lang po. Sige na lang. Ganyan. Wow. Wala. Eh, tinanong ko nga yung pangalan, kaso bigla nga umalis eh. Pero sabi niya kakilala niya daw si Lolo. Ha? Kakilala si Don Pepe? Oo. Naku, Apo. Napanood ko niyan sa mga teleserye, no? May misteryosang babaeng biglang susulpot. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Kabit! Pak! Pak na pak! Wala. Wala, ang dumi namang isip ninyo ah. Baka mamaya dadalawin niya lang talaga si Lolo. Tsaka mukha naman siya mabait eh. So dirty. Sige pa. Ay, ako wala naman pala itong ballpen na ito. Later na lang I'll sign the paper. Okay? Okay, so balikan mo na lang ako sa office. I don't have my ballpen. I can sign. Sige. Hi, ma'am. Excuse me. Companion po kayo ng patient namin? Hindi. Just wandering around. Checking out the ER. Yung ER nyo parang ikaw, no? Medyo maliit.
Excuse me, ma'am, no? If you don't have a patient here, you're not allowed po to walk around the ER. I'm sorry, you have to leave. Matagal ka na dito? Siguro 3 or 4 years na resident? Kasi hindi ka pa mukhang consultant eh. Oh, that's a compliment, by the way. Ano bang kailangan niyo? At ba't kayo nandito, ma'ams? Sa mga tanyag to, di ba? As someone who works here, anong masasabi mo sa mga tanyag? Well, depende kung sinong tanyag ang tinutukoy mo. I'm Dr. Ken Prado. Mas senior ako kay Doc Yula. You know what? Sobrang bait ni Dr. RJ Tanyag. Very opposite nung kanyang asawa na si Moira Tanyag. At alam mo ba, nung nag-uumpisa pa lang ako, ang dami ko ng... Eh, yung CEO nyo dito, yung current CEO, any horror stories? Si Ma'am Giselle. Much better than Ma'am Moira. And reasonable na tao yun. Mabait sa empleyado. At maganda. Parang ikaw. Ang galing, ganda, bagong-bago ah. Ma'am, sino po ba kayo? At bakit interesado kayo sa mga tanyag? Wow! Nag-walk out! Samantalang siya kanina, dami-dami niyang tanong, di ba? Ito talaga. Mukhang nahihiya lang. Ikaw naman, makapagkwento ka. Kilala mo ba yun? Close kayo? Hindi ka dapat nagkakwento ng mga opinion mo about sa mga bosses natin. Baka gusto mo isumbong kita. Kaya lang, etong mga to, hindi sinama si Annalyn. Nagpaiwan doon sa ICU. Babantayan niya doon lolo niya. Hindi niyo pinilit. Ayan mo na. Ay, Ay, may ano ay, pa Doc Ken. times. Doc Ken, hello. Sino yung hinahanap mo? Kasi yung magandang babaeng nakita ko kanina, baka sakaling napunta dito eh. Sumpunin yung number eh. Asa ka naman? Sino naman magandang babae yan? Kaya nga. Yung kanina, yung nasa ER, palakad-lakad nga doon, kala mo parang doon niya kung maglilinga-linga doon. Panay tanong pa tungkol sa mga boss natin, kina Doc Tanyag. Siyempre, eto, pabibo, ang daming mga kwento-kwento. Well, Ba't naman siya magtatanong tungkol sa mga boss natin? Actually, hindi ko rin alam. Nag-walkout nga kanina eh. Pero, matangkad. Mas maganda. Parang ang pwedeng pang ano eh. beauty queen? Oh, kilala nyo? Hindi. Pero kasi kanina nakita namin siya kausap si Doc Annalyn. Eh, akala ko nga siya inawawala ko kambal. Uy, Girl, matangkad. Kaya mo pa ba? ay, matindi tama ng batang to. Nakakaloka. Ano ka ba? Pero hindi kasi ang sabi niya, kaibigan daw siya ni Sir Pepe, pero hindi naman nag-iwan ng pangalan. Pa-mysterious si ate girl, ah. Baka naman may masamang balak yan. Kung meron man siyang masamang balak, sa akin niya na lang gawin. Kailan talaga? Well, you know, I don't think so. Kasi, mukha siyang maayos eh. Kaya lang, yung napansin ko, nung nabanggit nito si Ma'am Giselle, parang nag-iba yung vibes niya, parang medyo sumimangot. Lalo na nung sinabi niyang mabait, tsaka reasonable na tao si Ay, Ma'am. alam ko na yan. Siguro dating empleyado yun, sa napagalitan, gano'n. Baka. Hindi naman. Ganun. Dating empleyado, Oo. pero mukhang yayamanin. Oo nga. Parang hindi naman, Mars. Papasa nga siya na anak ng may-ari nitong ospital na to. Diba? Diba naman? Oo eh. Pati damit eh. Kilala ko na siya. Sino? Siya na ang susunod kong girlfriend. Kain na tayo, guys. Gutom lang yan. Halika na. Halika na. Kaya sinasabi. Ay, malala din tong isang to.
Doc. Doc Annalyn. Dok. Ginagawa mo dito? Gusto lang sana kitang bisitahin. I mean, si Sir Pepe. Alam mo, Doc, might as well umuwi ka na. Inaanto ka na, oh. Magpahinga ka. Hindi pwede, Dok. Baka mamaya may dumating na naman na bisita si Lolo eh. Oh? Alam mo kanina may dumaan ng babae dito eh. Hindi siya nagpakilala pero magkakilala daw sila ni Lolo. Pero di naman din ako magtataka kung may bibisita sa kanya eh. Alam mo ako, miss na miss ko na nga si Lolo eh. Nung unang nakilala ko si Lolo, natakot kaya ako dun. Kasi ang sungit-sungit niya. Pero nung nakilala ko siya, mabait pala siya. Sweet at caring. Kaya hindi ako magtataka kung maraming bibisita sa kanya kasi maraming nagmamahal sa kanya. Alam mo, naalala nga kita sa kanya eh. Ako? Bakit ako? Eh kasi nung una kitang nakilala, ang sungit-sungit mo eh. Pero mabait ka naman pala. Pero di ka sweet. Di ka sweet. Kasi mag-restroom lang ako, ha, Doc? Pagod na ako. Ako na lang yung palagi yung nakikita. Bakit ba ako? Ano ba meron sa akin? Dahil hindi ako paborito. Dahil hindi ako masyado magaling. Hindi ako kasi talino ni Annalyn. Ganun ba? Kasi susunod na magpakita sa akin si Lolo. Sasabihin ko sa kanya, magpalit na lang kami. Ako na lang sana yung makomodos. Ako na lang sana yung mamatay. O, Beng. Gusto mo mag-coffee? Teka nga. Galit ka ba? Dapat ba hindi? Kahit na paulit-ulit mo pinagbibintangan yung anak ko. Teka nga muna. Bakit parang biglang nagbago ka na? Eh di ba kanina katulong pa kitang naghahanap sa sapatos ni Zoe? Pagkatapos ngayon, galit ka? Ate, hindi mo ba nakita si Zoe? Naaapektuhan na siya. Wini-wish nga niya na sana mamatay na siya. Hindi ka ba naaawa kay Zoe? I'm sorry, Obeng. Pero feeling ko kasi talaga may kinalaman si Zoe sa nangyari kay Papa. Siguro hindi mo nafe-feel yun kasi nabubulagan ka sa mga drama niya sa'yo eh. Eh ako hindi. Ate, alam ko nagigilty ka dahil wala tayong nagawa para iligtas si Papa. Pero huwag mo naman gawing panakip-butas si Zoe para lang mabawasan yung guilt na nararamdaman mo. Alam mo, kapag may nangyaring masama talaga kay Zoe, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Alam mo, ate, how I wish your daughter were alive. Ano kaya mararamdaman mo kapag ginawa ko sa kanya lahat ng ginawa mo kay Zoe? Obeng, I'm sorry pero kasi... I'm sorry, ate. Pero, mas mabuti siguro wag muna tayo mag-usap. Can you just leave me alone?
Saan na yun? Walang nawawala. Ano yan, Dok? Unan. Kinuha ko to sa kotse ko para may magamit ka. Para makatulog ka na. Ay, okay na naman ako. Sige na, I insist. Hindi magandang combination yung pagod tsaka yung puyat. Sige na. Ate, kuya. Ayos po. Tingnan niyo, ang sweet ni Doc Lindon. Binibigyan ako ng unan. Oh, hindi ah. No, no. Hindi ako sweet. Hindi, Doc. Sige po, Doc. Ano na po kami? Alright. Doc, hindi... Baka kung ano isipin mo kung bakit binibigay ko itong una na to. Ano naman iisipin ko? I mean, baka mamaya kung ano na naman sabihin mo o ma-misinterpret mo. Just get it. Okay. Thank you, Doc. Pare, mukhang nagkasagutan kayo ni Giselle, ha? Hindi ka na nasanay sa kapatid mo. Alam mo namang mainit ang dugo niya pagdating sa magina mo. Pare, naiintindihan ko kung naiinis siya kay Zoe. Pero para idiin siya sa pulis na may kinalaman siya sa krimen, that's too much. Kaya nga lumalayo ng loob sa amin ni Zoe. Napansin ko nga yan. Absent nga siya lately, eh. She's going through a lot, Ray. I just hope na pagkatapos nito, hindi na siya papahirapan ni ate. Well, I don't think so. Hindi naman katulad ni Moira ang kapatid mo, eh. Well, I hope so. Kasi kapag pinahirapan pa niya si Zoe, I will have to make a recommendation na ibigay sa iba yung posisyon niya as CEO. Pare, RJ, relax ka lang. Don't make big decisions lalo na't emotional ka. Eh, wala pa nga nangyayari, gumagawa ka na ng parusa para sa kapatid mo. Pare, ngayon pa ba kayong mag-aaway kung kailan comatose ang father ninyo? Ang kailangan niya ngayon, magkasundo kayong dalawa. Doc, baka gusto niyo po ng coffee? Coffee? No. No, thanks. Okay. Thank you. Doc, you want coffee? Okay. Kumusta na kaya si Lolo? Doc, naalala ko lang, di ba meron tayong mga pasyente sa ICU. Nagre-respond sila kapag kinakausap sila ng mga pamilya nila. Di ba? What if gawin mo yun kay Sir Pepe? Baka makatulong. Ganyan tubig. You need anything else? Dok, okay na po ako. Okay na ako talaga.
You know, based from what I've seen and what I've heard, hindi ka okay. Lynette, kailangan mong magpa-schedule kay Doktora Evangelista. Matutulungan ka niya. Dok, hindi na ho. Hindi na talaga kailangan. Okay na ako, tsaka nakakaya eh. Okay na ako talaga. Lynette! Siya. Anong nangyari sa'yo? Nakipag-away ka daw? Aling Susan, ang sabi po ni Doktora Evangelista, si Lynette ay may simptomas ng PTSD, hypervigilance at may anxiety due to anticipation of judgment or misunderstanding. Nakausap mo na ba si Annalyn? Alam na ba niya to? Teka, tatawagan ko. Teka lang. Huwag na ho. Hayaan niyo na lang po muna siya sa lolo niya. Tsaka, nandito naman po kayo eh. Ang gusto ko lang naman po na may makasama po ako ngayon. Sige. Lynette, sorry ha. Gusto sana kitang samahan, kaso may mga schedule pa po ako for tonight. Don't worry, Dora. Ako na ang bahala kay Lynette. Sasamahan kita doon sa bahay mo. Chang, pwede ho ba huwag po muna tayo umuwi sa bahay? Dito na lang po tayo. Kung pwede po sana. Oo naman. I got you. Ay, sorry. Sorry. I'm so sorry. I'm so sorry, ma'am. Can I just get you another drink? Sige, sige. I'll just pay for it, please. Hindi po, hindi ko rin po napansin. Nagte-text po. It's okay. I'll pay for it. No, hindi na po. Okay na po. Huwag na po. I'm so sorry. Sorry po. Hindi ko sinasadya. Ako na rin magpapalinis ito. Alam mo, kung mainit na kape yung hawak niya tapos tumapon sa kanya, she could have suffered third-degree burns. In the US, pwede kang makulong. Or, magbabayad ka ng milyon-milyon para lang sa damages. Kuya, pakilinis na lang po. Ma'am, bawal po kayo dito, ma'am. Let go!